Sa impeachment trial na isasagawa ng Senado mula sa Lunes, ika-6 ng Hulyo, ay aakto na ang mga senador bilang mga hukom. Malaking tanong kung paano nila lilitisin at hahatulan ang vice-presidente dahil ilan sa kanila ay dati ng kaalyado ng Vice President at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron din namang ilang senador na dati na nilang mga kritiko. Mayroon na ring debate kung paano sila maghahatol sa vice-presidente kung hindi kumpleto ang mga senador dahil may nakakulong o kaya ay nagtatago. Sa Section 3 ng Rules on Impeachment ng Senado, nakasaad na dapat pairalin ng mga senador ang political neutrality sa kabuuan ng paglilitis. Ang kahulugan nito, dapat nilang gampanan ang pagiging senator judge ng patas anuman ang partidong kinaaaniban o pinapanigan. Nitong May 18, 2026, nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nanumpa ang 23 senador na magiging patas bilang senator judges alinsunod sa konstitusyon at mga batas. Wala noon si Senator Ronald De La Rosa na huling nakita nung lumabas sa Senate building nung madaling araw ng ika-14 ng Mayo, ilang oras matapos ang shooting incident sa Senado. Sa 24 na senador, may mga kaalyado si Vice President Sara at kanyang ama, si Senator Bongo na naging Special Assistant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o PRRD mula nung mayor ng Davao City hanggang maging presidente ng bansa. Ang nagtatago na si Senator Ronald De La Rosa na naging hepe ng Philippine National Police at naging unang tagapagpatupad ng Oplan Tokhang ng Duterte administration kaya kapwa akusado ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Si Senator Amy Marcos na nagtuturing sa vice-presidente bilang matalik na kaibigan. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo, hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Si Senator Robin Padilla na nabura ang record bilang convicted criminal dahil sa absolute pardon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kami ang Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Di ba? Si Senator Rodante Marcoleta na inendorso ni Vice President Sara Duterte nung kumandidato sa pagkasenador. Inendorso rin ni VP Sara nung nagdaang eleksyon si Senator Camille Villar na kapatid ni Senator Mark Villar. Naging Foreign Affairs Secretary ng Duterte Administration si Senator Alan Peter Cayetano na kapatid ni Senator Pia Cayetano. Kabilang sila sa tinagurian ngayon na Cayetano Block at sa 19 na senador na matatanda ang nagpa-archive noong August 6, 2025 sa unang articles of impeachment na isinampa ng Kamara laban kay VP Sara. Si Senator Cheese Escudero ang Senate President noon. September 8, 2025, inihalal si Senator Tito Soto bilang Senate President at nangakong forthwith na aaksyon ng Senado kapag may umakyat na articles of impeachment. Noong May 11, nakudita si Soto ng Cayetano faction nang biglang sumulpot si De La Rosa. At para ipakitang hindi nito pakay ang pagharang sa impeachment trial, kasama ang Duterte allies, pinangunahan ni Cayetano ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court noong May 18. June 3, napatalsik si Cayetano nung sumapi sa naging majority block si Senator Cheese Escudero at nung June 17 makalipas ang isang buwan na sigalot sa Senado na ihalal si Senate President Sherwin Gatchalian sa special session ng Kongreso dahil sa paglipat sa kanilang grupo ni Senator Joel Villanueva. Sa 24 na senador, 5 ang abogado, sina Senator Cheese Escudero at Senator Kiko Pangilinan, nakasapi ng majority block, at sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Rodante Marcoleta na nasa minority block. Usap-usapan na si Escudero ang tatayong presiding officer pero iginit niya na haka-haka pa lamang ito. Sinabi naman ni Gatchalian na bilang Pangulo ng Senado, siya ang presiding officer. Pero sa inamyendahan na impeachment rules, pwede silang maghalal ng ibang presiding officer. Nung Senate presidency ni Escudero, hindi forthwith na inaksyonan ng articles of impeachment laban kay VP Sara hanggang tuluyan iyong ma-archive kaya may nag-aalangan kung mauulit yan kapag siya ang magiging presiding officer ng nalalapit na impeachment trial. Sa Corona impeachment trial, kabilang sa naghatol ng guilty kay dating Chief Justice Renato Corona ang magkapatid na Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, Senators Panfilo Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan at Tito Soto III. Kaugnay iyon ang hindi pagdedeklara ni Corona ng malalaking assets sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, na katulad ng isa sa mga paratang laban kay VP Sara Duterte. Nakasaad sa konstitusyon na walang impeachable official na makukonvict
kung walang boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. 24 ang mga senador, kaya ibig sabihin 16 ang 2/3. Pero papaano kung hindi kompleto ang mga senador sa paglilitis at sa mismong paggagawad ng hatol? Kagaya ngayon, nakakulong si Senator Jingo Estrada dahil sa kasong plunder at suspendido ng Sandigan Bayan, habang nagtatago naman si Senator Ronald De La Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan at maaaring kasuhan ng kanyang tanggapan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, klaro ang konstitusyon na dapat 16 ang boto sa pag-convict kay VP Sara, pero may nagsasabi na hindi dapat isama sa bilang ang wala sa impeachment trial o kaya naman ay ipalinaw na lang ito sa Korte Suprema. Personally, lagi kong ang aking prinsipyo ay laging sundan kung anong nakasaad sa ating saligang batas at nakasulat sa ating saligang batas malinaw na 2/3 of all members, no? At yun ang aking personally, yun ang aking prinsipyo na sundan. Ayon kay Lacson, pwedeng hilingin sa korte na payagang dumalo sa impeachment trial ang senador na nakakulong at posible pang makulong, at pwede ring iurong ang impeachment trial hanggang mapaso ang 70 araw na suspensyon ng Sandigan Bayan sa senador. Para sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya, humingi ng 62 na trial days ang panig ng prosecution, habang 30 trial days naman ang hiningi ng panig ng depensa. Kaya naman ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, maaaring abutin ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis. Hindi pa man yan umaarangkada, ay sinasabing gumugulong na ang Court of Public Opinion. Pero sa huli, ang mga senador pa rin ang magagawad ng hatol kay Vice President Sara Duterte, at ang taong bayan naman ang maghuhusga sa mga senator judges. Mula rito sa Senado, ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo.